an international issue. Kasi ang ICC ay nanghihimasok sa mga bansa, no, na ang pakilala niya, ang drama niya, ang script niya, that they are advocates for justice, 'di ba? Pero pala, no, for one thing, no, for one thing, very clearly, neo-colonialist sila, no. Ang hindi nila gagalawin, yung mga bansang kinatatakutan nila, yung mga powerful sa US. Si Benjamin Netanyahu, pinananagot ba nila? Grabe yung massacre na nangyayari sa Gaza ngayon, 'di ba? Naririnig ba natin sila? Wala, tahimik sila, 'di ba? At yung napaka-pointed na sinabi ni Attorney Levy, no, doon sa press con nila, yung nagbigay ng suhol ni Bongbong Marcos na siya ang nagfa-finance ng ICC, ay maliwanag na ang ICC is really not about justice, no? Kung hindi, ay corrupt din sila. At saka nag-enjoy sila, na they were wined and dined and binigyan ang daanan ng daluyan ng pera ay si Sunny Trillanes, na nakita din natin, bulok din, di ba? So, what are the implications to this? Nang hihimasok ang isang nagpapanggap na advocates for justice pero pala mga corrupt at political weapon, at ang kinakaya-kaya lang nila ay ang mga bansang maliliit katulad ng Pilipinas, 'di ba? So hindi nakita niyo gaano kabulok itong ICC na ito. Tapos ang nililitis nila ngayon ay isang kaaway ng Bongbong Marcos, ng isang corrupt pa na president ito, na nandyan yan, na sinulat ni PRRD yan, na ang nagpadala sa akin dito, ang mastermind dito si Bongbong Marcos, na nagko-corroborate siya with what the documents of the ex-soldiers are saying, na nilantad din namin dito nila Eric, no, na ang CPP, ang ICC, at ang si Bongbong Marcos ay nagkukuntsabahan para si PRRD ay nandyan sa ICC sa The Hague at hindi nila palalabasin yan. Napakabulok. So, this is no longer a national issue. Hindi na international issue na ito. At kailangan lahat tayo dito magkapit-bisig. Alam mo Eric, na mga kababayan, nagtataka ako noon, bakit kawawa naman ng Pilipino, no, na diaspora, nag-alisan sa Pilipinas, 10 million. 10 million families ang apektado, etc., etc. Pero yung kagandahan noon, nung nagtrabaho tayo sa NTFL, nakita natin na sila yung parang press attaché natin. They act as our press attaché. Ang OFWs natin, sila yung lakas natin sa labas ng Pilipinas at sila yung maglalantad nila at lahat tayo, dahil may mga kamag-anak tayo all over the world, diba? So kailangan talaga mailabas sa mundo yan, kailangan maging issue yan na ang ICC ay corrupt at kailangan mawasak na yan, kailangan isarado niya, kasi napakaliwanag, ganda na si Bongbong Marcos ay mandarambong, bulok. Pero ayan na yung ebidensya na ang ICC ay tumatanggap ng suhol, di ba? Yan. Malinaw po na ito'y usaping pang-internasyonal. Sapagkat nagpapakilala po ang ICC na ito ay umaandar sa treaty ng Rome Statute. At mayroon pong mahigit 180 na mga bansa na sinasabi niyang sakop ng kanyang otoridad under the treaty obligation. And of course, hindi kasama dyan ang malalakas na mga bansa, kagaya po ng Estados Unidos, Russia, Saudi Arabia, North Korea, China. Hindi po nila kinikilala ang ICC, no? Even Israel, mga kababayan. So ito po, kung pagbabatayan natin ang revelations ng 18 witnesses or 18 brave men, na mga karamihan ay dating sundalo ito ng Armed Forces of the Philippines, unang bagay, Ma'am Lorraine, may mga dokumento may timestamp, may hotel address, may hotel pictures, at mayroon pong mga recorded na mga transaksyon na dinideliveran sila ng mga pagkain, hotel accommodation, at pati na po ang security escort nitong 18 witnesses na ito, sapagkat dinisignate po si Ginoong Saldico ni Marcos at Romualdez na siya ang magpasimuno ng illegal at pailalim at palihim na investigasyon at case build-up. If that is true, that is a crucial question
na dapat kung hindi man na-raise yan o pwede pang ma-raise bukas ni Attorney Kaufman at ng legal defense team, dapat po ay i-terminate ang proceedings kaagad laban kay Pangulong Duterte. Hindi lamang dahil bogus ang ICC at wala itong treaty authority over the Philippines, over any of its citizens natin ng ating bansa, simula pa noong March 2019, kung hindi, nai-involve po ito sa iskandalo ng panunuhol at korupsyon. Pandaraya po ito, mga kababayan. And that cannot be allowed. Kung hindi man ma-argue ito, kasi hindi namin kontrolado ni Ma'am Lorraine, kung papaano ito ipapaabot kina Attorney Kaufman, that they're going to present this as a basis to question the integrity of the prosecutors, the integrity of the proceedings itself, and the so-called case build-up. Eh kung hindi maihabol po sa araw na ito hanggang bukas, Friday, sa kanila, ay pwede naman pong idulog ito sa UN Secretary General's Office. Na siya naman po ang pagkakaunawa ko, Ma'am Lorraine, ang mayroon pong authority to review and check kung mayroon bang pagmamalabis o tama ba ang pag-andar ng ICC at ng mga Chamber of Judges nila. So, sa ngayon, malinaw na dinaya ang pagkakaroon ng investigasyon sapagkat una, sinasabi ni Atty. Baligod na walang visa ang case build-up, ang investigation and charges kay Pangulong Duterte sapagkat ginawa ito 2023 and 2024. We are no longer covered by ICC. Therefore, from the very beginning, ang ICC ay gumawa ng illegal at abusadong hakbang na hindi sakop ng kanyang authority. And that was pointedly, sharply pointed by former President Duterte na mali at binaluktot ang kanilang ginawa. So dalawa pong tama nito, Ma'am Lorraine. Tatamaan dito si Bongbong Marcos at ang kanyang gobyerno. Tatamaan din po ang ICC at dapat maibulgar ito sa United Nations that the ICC is indeed a real corrupt and criminal type operations ang ginagawa niya na nakikipagsabwatan siya sa mga gobyerno na pwede siyang gamitin at bilhin at makialam sa mga pang-politikang operations na lagpas na po sa kanyang mandato as stipulated sa Rome Statute. This is a very good opportunity, Ma'am Lorraine, na binuksan ng revelations ng 18 witnesses na ito, Ma'am Lorraine. Yeah, and the world also has to know that the ICC collaborates with a known terrorist organization, a global terrorist organization, the most violent, no, the 17th, nasa 17th or 15th ang CPP, NPA, NDF, nakakonsyaba nila. Hindi tayo nagkulang sa pagbigyan in the world, no? Hindi nagkulang ang Pilipinas sa pag-identify sa kanila kung sino ito si Cristina Conti nasa loob na mismo ng ICC. So kailangan malaman ng buong mundo yung kabulukan ng ICC na yan. Kailangan and you know, apart from the fact na yung mga dokumento nandyan in black and white, makikita natin, no, na biro mo, nagpapanggap ka na you're for justice pero yung due process mismo hindi mo binigay kay PRRD, tapos hindi mo siya pinayagan na yung ilang beses na hiningi yung how was that, the release, the interim release, di ba? And all this ludicrous, talagang kitang-kita talaga na sumusunod sila sa script ni Marcos. Nakikita mo, it makes a lot of sense na suhol na yung nagpapaandar dito sa napakapulok. Alam mo kung ba't ako nasasaktan, ano? Kasi tinitignan ko yung mga pagmumukha nito, mga ICC. Sino mga ito? Mukhang mga trapo, di ba? Trapo like rug, mukhang rug, no? Mukhang washed up na parang babaho ng mga itsura. Na parang, at saka, napakawalang kwentang mga lawyers, no? Napakawalang kwentang mga legal officers. Ang gagaling pa ng mga Pilipino. So, biro mo, sasabihan ka nililitis ang isang Pilipino nakikialam sa mga batas natin na para bang mga boss natin sila, 'di ba? Gusto ko talaga sila
sampanin sa mga pagmumukha nila at sabihin nila, you're not the boss of us, soberenya kami. Kaya lang ang ginawa talaga nitong bangag na ito, talagang binaboy niya ang Pilipinas at nawalan Yes. tayo ng soberenya, so that we have to suffer through seeing all of this and taking their shit, di ba? That you have to listen to these washed up Europeans na mukhang amoy kilikili itong mga ito, na ang babaho ng mga itsura, na totoo ang babaho ng mga itsura, and then yun pala, mga squatter, no, naghahanap din lang ng manlilibre sa kanila ng pagkain at saka ng hotel nila at magpapasuhol ka na lang dito pa kay Sunny Trillanes, kung di ka ba naman loser, di ba? So there's so much evidence, and buti na lang that we're bringing it to the right forum, no? That it's going to be in the legal forum, it's not going to be who says. So and apart from that, no, ang marching orders, no, sa ating bawat Pilipino ay kailangan mas malaki ang bunganga natin kaysa sa kalakihan ng mga bunganga ng mga CPP na yan, at dapat we have to be bolder, braver, and louder about our truths, and they are about their lies. At saka talaga, mas marami tayo, so hindi tayo matatalo dito. Na hindi na ito eksperimento, nangyari na ito sa NTF-ELCAC. Sa madaling salita, praktisado na tayo, alam na natin kung paano ito gawin, no? Agree. Ma'am, I think this is going to be the first test case na dadalhin kung hindi makahabol, ma'am, sa confirmatory of charges or confirmatory process sa charges ngayon, kasi until February 27 lang ito, ma'am, eh. Siguro 6 months after na ulit ang schedule dito sa pre-trial presentation na against kay Pangulong Duterte. I hope there will be volunteer lawyers, including Attorney Levi Baligod, at itong 18 witnesses na ito, sana may karoon ng sponsor, ang taong bayan, mag-ambag-ambag tayo, that they will report to the UN General Secretary na sinuhula nila ang ICC investigators at mga prosecutors kung hindi man maihabol kagad, man, because we're running out of time para dito sa 4 days lang na window period ng confirmation of charges, pero hindi pa ito lost cause. This will be the first test case na ang ICC ay maibubunyag right before the world, right before the United Nations, na hindi dapat ito magpatuloy. Ipa-release dapat si Pangulong Duterte at ipastop ang operations ng ICC, i-review ito at kailangang buwagin na lamang ito sapagkat naging instrumento na siya. Tamang-tama talaga ang binabanggit ni US President Donald Trump. The ICC operates like a mafia, like a cartel. They are for hire, not for justice. At yan po ang dahilan kung bakit na frozen ang lahat nilang mga accounts at ng mga deposito nila at mga business transactions sa Amerika, at hindi sila makakapasok anywhere in the territory of the US. They will be arrested, so as they will also be arrested anywhere in Russia, so as they will also be arrested in Israel, and also sa mga bansa na hindi kumikilala sa kanila, hindi po sila makatapak. Pero ma'am, I have seen in the record na noong 2023 December, nandito sila 2 weeks. And then another round, si Saldico pa rin ang nagpatiuna, ginasusan pa rin nila Marcos at Romualdez mula sa pinagnakawan sa Kabanang Bayan last week of October to middle of November 2024. Case build-up and investigation, kahit na wala na silang authority sa atin noong March 2019 pa. Sino mga kinausap? Buong party list ng CPP, NPA, NDF kinausap. Ang mga involved doon sa mga abusado na paggamit ng poder sa war against drugs na pinakulong ni Pangulong Duterte, kinausap. Kinuha na ng deposition. At pati yung mga BGMP na mga CPP, NPA, NDF leaders, ang naghakot po, sila Trillanes, sila Conte, ang nagbibigay ng suporta sa sakyan, pera, pondo, pagkain, hotel, and other privileges, si Marcos at si Romualdez through kay Saldico. And we are expecting that Saldico is going to divulge everything para patutuhanan po itong 18 witnesses na nagtestify that the ICC has become a criminal operative under the finance of Marcos and Romualdez para i-operate si Pangulong Duterte, mga kababayan, Ma'am Noreen. Yeah, alam mo Eric, no, yung mga kababayan, yung mga sinasabi natin noon, na nakikinikinita ko kasi
nakatrabaho ko si PRRD, no? So, nakakamangha ang taong ito. Bakit ko ba binigay yung buhay ko dito sa taong ito? 'Di ba? Sa pagsuporta sa kanya. Kasi iba talaga si PRRD. No? Kakaiba siya. Parang he was born to really do great things in his life, no? And I think that at the end of all of this, no, mapapabagsak niya ang CPP, NPA, NDF, ang Bongbong Marcos na magnanakaw na yan, at saka ang ICC. Tingin ko yan ang magagawa niya. Mhm. Eric, may tatanong ako kasi Right, ma'am. yung role ng ICE, yung CPP kasi no nasa NTFL CAC tayo, sila yung nagsimula ng EJK na yan, 'di ba? Kasi Totoo. pang fundraising, yung sabi ng Ibon na CPP front din, no? Ano pangalan ng Sunny Africa Si Sunny Africa. Si Sunny Africa ay operatiba ng CPP yan, no? So Yes. sinabi nila doon sa mga brochures nila na nakita namin sa Europe, 27,000 EJKs. Wala ang kakaupo pala ni PRRD yun, so nag-iimbento sila. Pero yung nakikita kong kagandahan kasi nandyan na sa ICC at nanonood ang mundo, no, na hindi hirap na hirap sila maglabas ng mga witness nila, tapos mali-mali pa yung sinasabi, 'di ba, yung Escudero, 'di ba, mali-mali talaga yung sinasabi, halatang halata. So baka mas maganda ikwento mo sa ating mga kababayan para meron tayong kaalaman yung international operations ng CPP and how it ties up with the ICC and Bangag, para Correct. para alam natin paano pabagsakin yung mga putang inang yan, no. Tama po si Ma'am Lorraine, mga kababayan. Una pong naglarga nito ng mga atake laban kay Pangulong Duterte noong 2016 ay ang binuo ng CPP, NPA, NDF na Movement Against Tyranny, MAT. Itong Movement Against Tyranny po, ang nagbuo nito CPP, NPA, NDF. Pero halo-halo po yan. May mga dilaw, pink, at mayroon pong mga simbahan. Pero ang nasa core group, sila Teddy Casino, Obet Di Castro, Carol Araulio. So CPP Secretariat po yan, sila Palabay. At naglabas sila dahil ang layunin nila ay i-pressure si Pangulong Duterte to give concession sa kanilang gustong mangyari na dapat pabayaan sila sa human rights campaign nila at ipatigil ang war against drugs. Yun talagang gusto nila. So binuo nila ang MAT, Movement Against Tyranny. And then, sila po ang nagpakalat ng propaganda. Sa pamamagitan ng Karapatan Group at Ibon at NUPL, mga puro ito front organizations ng CPP, NPA, NDF. NUPL sa lawyers po yan na group. Karapatan po sa human rights group nila na sila din po ang nagbuo at ang Ibon na yan ang kanilang research institution. Mga kababayan, Ma'am Lorraine, ang unang data nila 27,000. Pero nang dumating po sa Europe, ginawa ito ni Joe Maciso na 30,000. So sinapyan ito ng UN Human Rights Investigators. Wala pang ICC. And ang mga nag-operate po dyan ay ang CPP International Department. Ang CPP International Department po nakabase sa Hague, Netherlands. Sa Utrecht, the Netherlands. Magkalapit lang ito, ma'am, ang detention facility at ang headquarters ng ICC nasa The Hague. Ano po ang epekto nitong propaganda na ito? Binuksan po, kung maalala natin mga kababayan, Ma'am Lorraine, binuksan po ang UN resolution ng United Nations Commission for Human Rights. At ito ang ginamit na data. 27,000 to 30,000 will in fact, ang police blotter report lang na available was only 4,500. At ito ay mga cases under investigation. Which brings us to the point na binanggit ni Ma'am Lorraine na from the very beginning, ito po ay premeditated, pinagplanuhan talaga. Napabagsakin si Pangulong Duterte at ang CPP, NPA, NDF at ang mga dilaw at pink na nagkasabwat-sabwat like Trillanes, De Lima at mga grupo nila Ontiveros, ang layunin nila ay huwag tumagal sa poder si Pangulong Duterte. And so therefore, the case filed or the investigation na kanilang dinala sa UN at pati sa ICC was part of the greater movement na binuo nila na uplan talsik or patalsikin si Pangulong Duterte dahil hindi nila nakokontrol ang malakas na pagpapatupad ng anti-terrorism law at ng mga war against drugs, mga kababayan, Ma'am Lorraine.